para isang pribilehiyo po muli ang mag-share at mag-share ng words of God. At ang ating akong tema ay about sa trials. Nitong past weeks, na sabi na naman natin yung meaning ng trials. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. And true naman nga yun. Lahat naman tayo na sumusunod sa ating Panginoon talagang kumbaga dadaan talaga tayo sa maraming pagsubok. Sabi nga sa Matthew 16 verse 24, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." At ano ba yung mga cross na yon? Yung mga nararanasan natin na mga bagay na mahirap, na mga imposible, na kung minsan talaga susubukin yung ating pagkatao. Pero mapalad pa rin tayo. Masasabi natin na yung mga trials na yon ay blessings pa rin. Blessing talaga siya sa atin bilang mga sumusunod sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga, ayaw ni Lord na tayo ay lumaking spoiled. Ayaw niya tayo na yung lahat ng bagay madali sa atin. Kaya gusto ng Lord na maranasan natin yung mga pagsubok ngayon dahil nga tayo ay mga anak na ng Panginoon, anak na tayo ng Diyos. Kailangan natin dalisain at patibayin or patatagin yung ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang purpose ng ating Panginoon. At sunod ay yung mahubog yung ating mga pagkatao at maging mas yung relationship natin sa Kanya ay mas lalong lumalim at mas lalong mag-intimate at higit lahat para i-prepare tayo sa Kanyang napakagandang regalo at yun nga yung buhay na walang hanggan. At ang mga pagsubok sa atin ay nangyayari ito upang mapatunayan din ang katatagan ng ating pananampalataya. Sabi nga sa awit 66 verse 10, "O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pila kami itinarang." Ako talaga, i-share ko lang yung aking mga karanasan. Alam niyo, sa loob ng 9 na taon ko dito sa Hong Kong, sa pananatili ko sa aking mga amo, hindi siya naging madali. Talagang naranasan ko yung iba't ibang pagsubok, lalo na sa pakikisama ko doon sa tatay ni amo. Talagang doon ko naranasan sa kanya yung emotional and mental parang ganun yung talagang pagka siya ay yung nagbibigay sa akin talaga ng kabigatan na kunting bagay na pagkakamali mo, katumbas na nun ay kumbaga yung isang pagkakamali mo, napalitan yung isang damakmak mong kabutihan. Talaga napakabuti akala ko talaga napakabuti ng Panginoon. Akala ko, i-give up na ako talaga. Nitong 2023, akala ko talaga i-give up na ako. Kasi nga, hindi ko na talaga kinakaya yung ugali ni Lolo. Pero dahil nga sa tayo ay na kay Lord na, nagkakaroon na tayo ng perseverance. Saka talaga yung pangunawa mo talaga, yung character mo talaga, kung dati ikaw ay hindi matiisin o pasensyoso, nung na kay Lord ka, mas nadagdagan yung patience mo. Talagang ako sumbong kay atian. Ayoko na talaga dito kay Lolo, ayoko na dito kay amo, hindi na ako magre-renew. Ano bang gagawin ko? May mga amo ba na kumbaga yung, dahil kasi atian ay may siyang agency. Sabi ko, gusto ko na talagang hindi na mag-renew kami na dito kay amo. Pero dahil nga lagi ako kasi pagka may ganang sitwasyon ko, hindi ako basta-basta nagdidesisyon na hindi ako impulsive. Hindi, bagamat ang dami tumatakbo sa isip ko, ayoko na mag-renew, ayoko na yung pagod na ako, yung gano'n, nakakaisip na ako na sabihin magsubok kay amo, pero hindi eh.
ang ginagawa na, dahil nga sa na kay Lord ako, ang ginagawa ko, nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng Bible. At itong isang verse na ito ang nagbigay sa akin talaga ng impact na sige, sis lang, huwag ka munang give up, huwag ka munang basta mag-stay ka lang, mag-continuous ka lang sa pagsunod kay Lord. At sabi nga niya dito sa Ecclesiastes 8 verse 3, do not be in hurry to leave the King's presence. Ibig sabihin, huwag muna akong aalis sa sitwasyon ko na nararanasan ko dahil di ba yung gusto ko na mag-give up. Tapos sabi niya, do not stand up for a bad cause, for He will do whatever He pleases. Ibig sabihin ko, wag akong mag-give up nang hindi si Lord yung nasusunod doon sa plano ko sa buhay ko. Kaya hanggang ngayon, awa naman ni Lord, nananatili pa rin ako kinaamo at kung sakaling i-renew ulit, mag-renew ulit ako. Kaya ipakita natin at maging hamon sa atin na ang mga pagsubok na dumadating sa atin, huwag tayo agad susuko. Ipakita natin ganap at lubos nating pananampalataya sa Diyos. Yan lang po. Amen.